bigla siyang nakakita ng maliit na daanan na hindi niya pa napapansin noon. Sumunod siya rito at napadpad sa isang napakagandang hardin. Sa gitna ng hardin ay may malaking punong mangga na may mahabang sanga na parang daungan. Doon nakita ni Kezet ang mga maliit na duwende na nagtutulungan upang ayusin ang kanilang maliit na tahanan. Bumati sila kay Kezet at sinabi na siyang pinili nilang bisita ngayong gabi. Pinainom sila ni Kezet ng mainit na tsaan na gawa sa mga bulaklak ng hardin at ikinuwento ng mga duwende ang kanilang mga pakikipag sa palaran sa paghahanap ng pinakamabuting bunga ng prutas. Habang nagkukwento sila, ang hangin ay umawit ng mahinahong himig at ang mga bituin sa langit ay parang sumasayaw kasama ng kanilang mga tinig. Unti-unti namang napapagod si Kezet, ay nalalayan siya ng pinakamatandang duwende pabalik sa daanan. At bago pa siya makauwi, binigyan siya ng isang maliit na bunga ng mangga na napakamis. Pagkarating niya sa kanilang bahay, humiga na siya sa kanyang kama at dahan-dahang nakatulog habang iniisip pa rin ang kaniyang mahiwagang paglalakbay kasama ang mga kaibigang duwende. Ang mahiwagang hardin ni Kezet. Nung isang gabi, nagpasya si Kezet na maglakad-lakad sa likod ng kanilang bahay.
naglalakad siya, bigla siyang nakakita ng maliit na daanan na hindi niya pa napapansin noon. Sumunod siya rito at napadpad sa isang napakagandang hardin. Sa gitna ng hardin ay may malaking punong manggana. May mahabang sanga na parang daungan. Doon nakita ni Kazit ang mga maliit na duwende na nagtutulungan upang ayusin ang kanilang maliit na tahanan. Bumati sila kay Kazit at sinabi na siyang pinili nilang bisita ngayong gabi. Pinainom sila ni Kazit ng mainit na tsaa na gawa sa mga bulaklak ng hardin at ikinuwento ng mga duwende ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa paghahanap ng pinakamabuting bunga ng prutas. Habang nagkukuwento sila, ang hangin ay umawit ng mahinahong himig at ang mga bituin sa langit ay parang sumasayaw kasama ng kanilang mga tinig. Unti-unti namang napapagod si Kazit. Dinalalayan siya ng pinakamatandang duwende pabalik sa daanan. At bago pa siya makauwi, binigyan siya ng isang maliit na bunga ng manggana. Napakamis! Pagkarating niya sa kanilang bahay, humiga na siya sa kaniyang kama at dahan-dahang nakatulog habang iniisip pa rin ang kanyang mahiwagang paglalakbay kasama ang mga kaibigang duwende. Ang mahiwagang hardin ni Kazit
Noong isang gabi nagpasya si Kezit na maglakad-lakad sa likod ng kanilang bahay. Habang naglalakad siya, bigla siyang nakakita ng maliit na daanan na hindi niya pa napapansin noon. Sumunod siya rito at napadpad sa isang napakagandang hardin. Sa gitna ng hardin ay may malaking punong mangga na may mahabang sanga na parang daungan. Doon nakita ni Kezit ang mga maliit na duwende na nagtutulungan upang ayusin ang kanilang maliit na tahanan. Bumati sila kay Kezit at sinabi na siya ang pinili nilang bisita ngayong gabi. Pinainom sila ni Kezit ng mainit na tsaa na gawa sa mga bulaklak ng hardin. At ikinuwento ng mga duwende ang kanilang mga pakikipag sa balaran sa paghahanap ng pinakamabuting bunga ng prutas. Habang nagkukwento sila, ang hangin ay umawit ng mahinahong himig at ang mga bituin sa langit ay parang sumasayaw kasama ng kanilang mga tinig. Unti-unti namang napapagod si Kezit. Inalalayan siya ng pinakamatandang duwende pabalik sa daanan. At bago pa siya makauwi, binigyan siya na ng isang maliit na bunga ng mangga na napakamis. Pagkarating niya sa kanilang bahay, humiga na siya sa kanyang kama at dahan-dahang nakatulog habang iniisip pa rin ang kanyang mahiwagang paglalakbay kasama ang mga kaibigang duwende. Ang mahiwagang hardin ni Kezit. Noong isang gabi nagpasya si Kezit na maglakad-lakad sa likod ng kanilang bahay. Habang naglalakad siya, bigla siyang nakakita ng maliit na daanan na hindi niya pa napapansin noon. Sumunod siya rito at napadpad sa isang napakagandang hardin. Sa gitna ng hardin ay may malaking punong mangga na may mahabang sanga na parang daungan. Doon nakita ni Kezit ang mga maliit na duwende na nagtutulungan upang ayusin ang kanilang
maliit na tahanan. Bumati sila kay Kezi at sinabi na siya ang pinili nilang bisita ngayong gabi. Pinainom sila ni Kezi ng mainit na tsaa na gawa sa mga bulaklak ng hardin. At ikinuwento ng mga duwende ang kanilang mga pakikipag sa palaran. Sa paghahanap ng pinakamabuting bunga ng prutas, habang nagkukwento sila, ang hangin ay umawit ng mahinahong himig, at ang mga bituin sa langit ay parang sumasayaw kasama ng kanilang mga tinig. Unti-unti namang napapagod si Kezi, tinalalayan siya ng pinakamatandang duwende. Pabalik sa daanan, at bago pa siya makauwi, binigyan siya ng isang maliit na bunga ng mangga na napakamis. Pagkarating niya sa kanilang bahay, humiga na siya sa kanyang kama at dahan-dahan nakatulog habang iniisip pa rin ang kanyang mahiwagang paglalakbay kasama ang mga